So yun, good morning guys. Dahil bihil ako ngayon at rest day bukas, so magdi-DIY po ako ngayon. Ang gagawin ko po dyan ay double deck. Ayan po yung details nya, yung drawing ko po, at pagpasensyahan nyo na po yung aking drawing dahil ako lang po ang nakakaintindi nyo. So ang importante po dyan na maintindihan nyo yung drawing nyo, dahil sa pamamagitan po yan ay doon mo malalaman kung ano yung mga materyales na gagamitin mo at pati na rin yung sukat. So ang size nga po pala nyan ay 36 by 75 na double deck, at voltage nga po pala yan. Bali apat na part po yan, apat na part yung gagawin ko dyan. So ang materials nga po pala nyan ay ang kapal ng tubular nyan ay 1.5, standard po yan. 2x2 yung gagamitin ko sa bandang headboard, at yung sa may yung pinakapatungan naman ng foam, ang gagamitin ko namang materials dyan ay 1x3 na tubular at 1.5 pa rin yung kapal. Tapos yung pinaka support nya po sa patungan mismo ng foam ay 1x1 na same pa rin yung ano niya, yung kapal 1.5. at yung sa halip na plywood po yung ilagay ko, naisipan namin na steel matting na lang ang ilagay, para medyo makatipid, dahil medyo may kamahalan po kasi yung plywood kapag yun ang ilalagay. So pwede naman po yan sapinan ng karton kung gustong may sapin para hindi agad masira yung foam. So yun, siyempre sa una kailangan nating putulin yung gagamiting pang frame nya. So ito po yung 2x2. So after maputol, yan, assemble na natin. At sa pag-assemble po, make sure po na dapat naka-eskwala yan. At mas maganda kung gagamitan nyo ng ganyang tools na magnetic, para hindi kayo mahirapang mag-assemble nyan. So yun, fast forward natin. So ito na po yung headboard, at kasalukuyan na po akong nagpo-pull weld dyan. Sa pagpo-pull weld po, make sure po na ma-pull weld natin ng maayos yung mga dugtungan yan, dahil kapag hindi nyo po na-pull weld ng maayos yan, dyan po siya madaling masira. Saka mas maganda po kung mapo-pull weld nyo yung mga dugtungan na yan, para hindi pasukan ng hangin, nang hindi agad kalawangin yung bandang loob niyan. Ayan, papansinin nyo po, halos sa buo na yung side frame, yung sa headboard nya na frame. Nakukuha ko pang makipagharutan sa aso na yan. Makulit, gustong lumabas.
Yun. Halos kompleto na po yan. Ipo-full weld na lang. So kapag nagpo-full weld nga po pala tayo, ayun, konting tips lang. Wag po nating hayaan kung saan nilalagay yung pinag-upusan ng ating welding rod. Ayun. Dahil kapag kung saan po natin nilalagay yan, yun po yung sisira ng ating sapatos or tsinelas. Tapos hanggat maaari po, magpantalong kayo at saka sapatos para safe nyo pong magawa yan. Dahil masakit po yan sa binti kapag hindi kayo nagpantalon. So ganun din po kapag hindi kayo nagsapatos. So yun, after po nating ma-full weld, kailangan naman nating i-grind yung mga pinag-weldingan. Sa pag-grind naman po, siguraduhin natin nakasuot tayo ng goggles. Mas maganda po kung ang gagamitin nyo dyan sa pag-grind yung flap disc na grade 60 para maganda po yung ano nya, hindi masyadong masisira yung bakal na yung ano. Malalim po kasi yung daan ng grinding disc. So maganda yung grade 60 na flap disc dahil parang liha lang po yan. Tapos wag po natin i-grind masyado yung mga pinag-weldingan, yung pantayin lang natin. At wag masyadong parang kumbaga parang hilamos lang po para yung kapit ng hinang niya hindi mabawasan. So, matibay pa rin siya. Pakikinisin lang natin yung pinag-weldingan. Huwag natin masyadong ipa-flat grind yung mga dugtungan. At wag po nating masyadong kung saan kung alin-alin yung ginagrind natin, yung kahit hindi naman kailangan i-grind, papadaanan natin. So, kung alin lang po yung may mga bukol-bukol, yun lang ang padaanan nyo ng grinder para hindi mawala yung pinaka-galvanize ng ating materyales nang hindi agad kapitan siya ng kalawang. So yan, habang ginagrind ng aking binan yung headboard na yan, ako naman ipiprepare ko na yung pag-assemble nya. So pagsasama-samahin na po natin yan, ipoporma na namin yan para ma-layout ko naman yung sa bolt nya. Maganda po kasi dyan, assemblein nyo muna, pagsama-samahan nyo muna yung part by part na, saka nyo ispatan. Tapos after nyo maispatan, iskwalahin nyo muna kapag ka naka-eskwala na po yan at nalagyan nyo na ng bracket siya ng brace,
So sa kanya po ngayon lalagay yung paglalagyan ng bolt, yung pagkakapitan ng bolt. So maglalagay po ako dyan ng angle bar na 1.5 ang lapad niya, para yun yung sasalo nung pinaka frame niya, nung bigat nung pagka sa bolt lang po, kasi yung bolt lang yung aasahan natin, medyo madali po yung masira. Lalagyan ko siya ng salo sa ilalim niya, tapos yan yung mag-absorb ng bigat. Saka ko yung siya ibubolt. At yung bolt nga pala niyan ay yung gagamitin ko 5/16 na 2 inches yung haba, at yung nut nya ay lock nut para hindi agad siya luluwag. Yung sa may bandang headboard naman ang gagamitin ko 3/8 naman siya, 3/8 na 3 inches yung haba. So yun, assemble na yung unang higaan, at ikakabit naman namin yung isa pang headboard. Medyo nahirapan lang po kami dyan dahil kulang po ako sa tools. Isa yung vice clamp na gamit ko, so kailangan talaga may tagahawak. Matibay po yan, dahil ang ginamit kong pinakapatungan ng foam ay 1/3, so mas malapad po siya. Ayun, naka fit up na yung nahigaan niya, at yung kakabit naman namin yung pangalawa. After namin may kabit yan, iskolahin ko ulit siya, susukatin ko siya diagonal kung eskwalado ba. At after kong ma-eskwala yan, lalagyan ko na siya ng bracket. So yun, ganun po kahirap pagka kulang sa gamit. Nagtawag na po ako ng hahawak dyan, tagahawak. Madali po yung gawin kapag kompleto tayo sa gamit. So yun, halos kompleto na po yan. Yung bolt na lang ang ilalagay ko dyan, okay na. Ang babalikan ko na lang po yung ano dyan, ang kulang ko na lang dyan yung
yung pinakaharang niya, yung pinaka-railings niya, saka yung hagdan. So yun, maraming salamat po, at for more videos po, please like and share na lang po, and thank you.